Maray na aga bulan! Welcome to my vlog, and this is the first part of my travel journey going to Tikau Island. And I hope that you are having a great day today, and I hope that you're going to enjoy this video. Good morning! Welcome to my vlog. And yes, syempre before tayo mag-travel, kailangan muna natin magkaroon ng quick moment sa ating baby girl. At hindi pwedeng hindi ka magpaalam sa kanya, guys. Dahil lumalabas sa kanya 9 tails dyan. Then syempre since maaga din siyang nagising, sumama sila sa akin papuntang pier para ihatid ako doon. Dito guys, nagpaalam na ako sa aking anak at sa aking asawa. And I'm going in dahil konting oras na lang ay aalis na yung barko. Dito guys, unang step dito, kailangan mo munang magbayad ng terminal fee. Dito yan guys, and for only 15 pesos po yung ating terminal fee. So ayun, hindi tayo nakapag video sa loob, bawal daw. But anyways, it's okay. Yes guys, bawal daw talagang magkumuha ng pictures or videos inside the office of Bulan Port. So private siya guys, hindi tayo pwedeng kumuha ng videos. Pero yun, nakakuha ng konting videos guys, pero yun lang yun. Ayan guys, kung makikita nyo, ang ganda ng port ng Bulan. Hindi pa siya ganun ka-crowded, and konti pa lang yung mga barko na dumadaong dito. In fact, wala na tayong ibang other places na dinadaungan or pinupuntahan ng mga barkong ito aside from San Jacinto and San Fernando. Before guys, meron ditong lancha going to Masbate City. Pero sa ngayon guys, wala na. Sinanggal na yung lancha papuntang Masbate City. So yan guys, dahil sa medyo late tayo, kaya umakyat na lang tayo dito sa gilid ng barko kasi hindi na tayo kayang pumasok doon sa unahan dahil marami ng mga trucks at mga kotse na naka on board na. So yan guys, naghanap na ako dyan ng pwede kong maupuan guys, and so far so good. Medyo siniswerte ako ngayon guys kasi isang mahabang upuan yung vacant. Medyo komportable tayo ngayon guys sa ating pwesto. And ito guys yung itsura ng barko. And konti lang guys yung pasahero dito guys, pero maraming mga sasakyan guys yung naka on board. And for safety purposes guys, kailangan natin magsuot ng life jacket dito. And ito ay talagang strictly implemented by the Coast Guard. At kailangan nating sumunod. So yan guys, lahat po kami guys ay naka life jacket. Diyan guys, parang gusto ko na magreklamo. Bakit walang extra large? Oo, hindi sa akin kasya guys. Pumunta na yung Coast Guard para mag-inspect guys, and so far so good, lahat naman po ay naka life jacket. Kadalasan guys, kapag maalis na yung barko, tinatanggal na yung mga life jacket, pero yung advice po ng Coast Guard, for safety, hindi po dapat tatanggalin yung ating mga life jacket. Pero so dahil mainit guys, and yun nga, hindi komportable sa biyahe yung life jacket, tinatanggal namin to guys. Pero we're making sure guys na andyan lang talaga siya sa tabi namin, and anytime soon available and ready to wear at gamitin yung ating mga life jacket guys. Since abutin tayo ng halos isang oras yung biyahe guys, kaya dito natulog muna ako guys at nagpahinga ng konti.
konting bakit lang dito guys. Pa-cute. Diyos ko. After 1 hour guys, so far nakarating na tayo dito sa San Jacinto Port. Ayan guys. At ang ganda guys ng San Jacinto, talagang mayaman talaga sila sa yamang dagat. At maraming mga beaches dito guys, and marami kang mapupuntahang mga places. Pero unfortunately guys, wala akong dalang motor, kaya hindi ako makakapag road trip or makakapag round trip dito. So, meron lang talaga ako guys itong i-visit sa office ng San Jacinto. And ayan guys, padaong na po kami dyan, and so far so good, okay naman po yung travel natin. Wala naman po tayo na experience na anumang problema during the travel. Diyan guys, nag-prepare na tayo ng ating gamit para bumaba na. So hinintay muna namin guys na i-offload lahat ng mga sasakyan dyan bago po kami lalabas. So far, dito guys, nakalabas na tayo. And yan, natural yan guys sa San Jacinto na nadudumugan ka ng mga tao guys, especially yung mga habal-habal. Kasi uso dito guys yung habal-habal. And paglabas mo pa lang ng pier, sa gate pa lang guys, talagang marami nang sasalubong sa'yo at mag-aalok ng habal-habal. Pero dito guys, mas pinili ko munang maglakad para ma-tour ko po kayo kung ano yung itsura ng San Jacinto Masbate. Dito guys sa San Jacinto, meron din pala ditong park and go. And guys, may bagong tayo ng LCC supermarket, and so far so good. Maganda guys yung interior, and maganda yung LCC dito sa San Jacinto. And kung mapapansin nyo guys, wala masyadong establishment dito, and konti lang talaga yung mga stores na available dito. Kaya most likely lahat ng mga tao dito ay talagang pumupunta pa ng bulan para mag-market or bumili ng mga kailangan nila. Diyan guys, kakatapos lang ng trabaho natin, and off na tayo around siguro mga 5:20 yan. Ayan, so nag-volunteer tayo na magluto para sa ating dinner, and for only 140 pesos guys, kailangan natin pagkasyahin yan para sa 4 na tao. So yun lang guys yung budget namin para ngayon, at kailangan natin mag-isip ng masarap pero budget friendly na ulam. So ngayon guys, ang naisip ko ay tinola. Yun din yung request ng mga staff natin. Kaya yun, tinola na lang yung lulutuin ko guys. At ayun guys, hanggang dito na lamang po, and meron tayong part 2 para po sa ating travel journey dito sa San Jacinto. Bye bye!